Mga Lodi, ito na po ang huling chapter ng kwento natin. At heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Alpi Fajardo, Lodi Nico Galon, Lodi Anisa Deco, Lodi Julius Sorupia, Lodi Titeng Matigas, Lodi Francis Dasilo, Lodi Tony Razga, Lodi Glenn Maxilom, Lodi Mark Agondes, Lodi Norberto Jr. Mangmang. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-85 kabanata, sa pagpapatuloy. Kwento ni Mak Yong ang nangyari na sinabi niya na nagtatago kami sa malayo gaya ng dati, pinagmamasdan sila. Dagdag pa niya habang lumabas sa likod nila si Jokwool na ang sandali ng kanyang pag-atake ay talagang napakabilis. Agad siyang nakatakbo habang sinabi pa niya sa kwento na nang makumpirma ko na siya ang Bloodslaughter Demon Lord, agad akong tumakas. Dahil isa siyang kalaban na hindi ko kayang tapatan. Walang tigil nila akong hinabol at inatake habang tumatakas ako. Malinaw na kumikilos sila sa ilalim ng utos ni Bloodslaughter Demon Lord. Balik sa kanila na napatingin si Mong Hyan sa ating bida na sinabi na nagtraidor ba si Jokwool sa atin? Seryosong sinagot siya ng ating bida at sinabi na sa simula pa lang, miyembro na talaga ng demonic cult si Jokwool. Bumalik lang siya sa kanyang pinagmulan. Napatingin naman silang dalawa sa kanya nang may gulat sa mukha ng tahimik. At napasabi si Mong Hyan na hindi niya sasaktan ang commander at si Dan Wuryong. Kung tao pa siya, marahil. May madilim na ekspresyon ng mukha si Mak Yong na sinabi naman niya na pero ang mga demonyo ay ang mga taong sumuko na sa pagiging tao. Sila ay grupo na sinasabing mas malupit pa sa mga asasin, mga diablang walang dugo o luha. At pagkatapos ng sinabi niya, makikita silang nagkatinginan habang nakatayo ng tahimik. Makikita si Mong Hyan na may nakasalubong ng kilay na serisong nakatingin sa kanya. Na sinabi pa ng ating bida habang seryosong nakatingin na isang tingin na hindi ko pa nakikita noon. Hindi naman partikular na nayayamot, pero sa totoo lang, sobrang kinakabahan ako. At pagkatapos, tinanong siya ni Mak Yong na anong gagawin mo. Sinagot siya ng ating bida na malalaman mo rin pagdating mo doon. At pagkatapos naglakad ang ating bida habang sinasabi na kakilos tayo ayon sa sitwasyon. Habang nakatingin ang dalawa sa kanya. At ilang sandali pa ay makikita na sila na tahimik na naglalakad. At lumipat ang eksena sa mga naglalakad. Na mga sundalo ng Chonma Cult na pinangungunahan ng squad leader. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa pagitan ng mga burol, tahimik at mabigat ang bawat hakbang na parabang dinadala ang bigat ng mga nagdaang pangyayari. Napatingin ang squad leader sa kanyang mga sundalo na may seryosong mukha, at doon niya napansin na ang mga ito'y tila matamlay, nakababa ang mga ulo, at walang imik, halatang apektado sa kanilang nasaksihan at naranasan. Muling bumalik ang tingin ng squad leader sa unahan. At makikita sa kanyang mukha ang bigat ng responsibilidad habang napabuntong hininga na lamang siya ng malalim, tila tinatanggap ang katotohanan ng kanilang sitwasyon at inihahanda ang sarili sa mga susunod pang pagsubok na naghihintay sa kanila. Napatingin naman ang nasa gilid niya at sinabi na ang ipadala ang ating Yumwangday sa Wahubunta na binabantayan ni Bloodslaughter Demon Lord. At karamihan sa kanila ay mga bagong recruit pa lang. Makakabalik pa kaya tayong buhay? Tumugon sa kanya ang squad leader na kailangan na nating ipaubaya ito sa langit. Na napasagot ito sa kanya na sa langit? Mga demonyong umaasa sa langit. Muling sinabi sa kanya ng squad leader na tunay nga. Hindi ko inakalang magiging ganito kalambat ang puso ko. At muling itinaas ang tingin na sinabi niya na gayunpaman, ang misyon natin ay magpalipas ng oras. Kailangan nating umasa na habang buhay pa tayo, ang buong puwersa ng sekta ay darating na. Napasabi naman ito sa kanya na tama yan. Dahil halos ang buong puwersa ay maglulunsad ng malawakang pag-atake, sigurado ang tagumpay. Pero ang tiyempo ang magiging susi. At ilang sandali pa ay muling lumingon sa mga sundalo ang squad leader na sinigaw niya na lahat, maghanda ng mabuti at huwag mag-iwan ng anumang butas. Hindi natin alam kung kailan maglulunsad ng sorpresang pag-atake ang kaaway. At ilang sandali pa, biglang tumalon sa ere ang mga sundalo ni Jokwool mula sa likuran ng mga burol, isa-isang lumilitaw na parang mga aninong biglang sumulpot mula sa lupa. Ang kanilang galaw ay mabilis at sabay-sabay, puno ng determinasyon. Dahil dito, agad na napatingin ang squad leader sa kanila, nanlaki ang mga mata at kusang humigpit ang kanyang tindig,
handa sa anumang maaaring mangyari. Agad namang nagsipaghanda ang mga sundalo, sabay-sabay na binunot ang kanilang mga espada habang umalingaw-ngaw ang sigaw ng squad leader, na isang sorpresang pag-atake. Bumuo kayo ng porma sayon para sa labanan. Mabilis silang kumilos, pilit inaayos ang hanay sa kabila ng biglaang tensyon. Ilang sandali pa, nagkasagupaan ang dalawang panig, sumabog ang tunog ng bakal na nagbabanggaan at mga sigaw sa gitna ng pagitan ng mga burol. Ngunit sa gitna ng sagupaan, malinaw na tila nadadaig ang mga sundalo ng squad leader, ang mga sundalo ni Jokwol ay mas mabilis, mas organisado, at mas mabangis sa bawat galaw. Unti-unting binabasag ang kanilang depensa at itinutulak sila pabalik, patunay na ang sorpresang pag-atake ay naging isang mapanirang bentahe. At makikita na patuloy na inuubos ng mga sundalo ni Jokwol ang kanilang kalaban. Walang awang sumusulong sa gitna ng kaguluhan. Isa-isa silang bumabagsak, ang ilan ay napapaluhod na lamang at umuungol sa matinding sakit, wala nang lakas para lumaban o tumakas. Napasigaw naman ang katabi ng squad leader habang gumagawa ng paghampas na sa halip na magpalipas ng oras, tila uubusin nila tayo rito. Kailangan nating makahanap ng butas. Napatingin sa gilid ang squad leader, na may naiinis na mukhang sinabi sa isip na nahulaan ba ng mga bastardo na yun ang plano namin? Ang lumabas sila ng ganito kalayo para harangin kami. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, habang nakikita niyang unti-unti nang nauubos ang kanyang mga sundalo, at dala ang ganoong kalaking puwersa, paano namin sila mapipigilan? At pagkatapos, bigla siyang tumakbo pasulong, ang boses ay nanginginig ngunit matatag habang buong lakas niyang isinigaw, sumunod kayo sa akin. Ang sigaw na iyon ay puno ng desperasyon at responsibilidad, isang huling pagtatangka upang iligtas ang natitira sa kanyang mga sundalo mula sa lubusang pagkawasak. Agad namang sumunod ang mga sundalo sa kanya. Pilit inaangat ang mga pagod na katawan habang sabay-sabay na sumisigaw, na naiintindihan po namin. Habang winawasiwas ng squad leader ang kanyang espada patungo sa mga kalaban, buong lakas niyang isinisigaw, aatake tayo sa panig na ito, itutulak natin sila pabalik. Ang bawat hampas ng kanyang espada ay puno ng determinasyon, nagsisilbing hudyat sa kanyang mga sundalo na kumilos ng sabay-sabay. Mula naman sa itaas ng burol, makikita ang anino ng dalawang tao na tahimik na pinapanood ang lahat mula roon. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang natatabunan ng liwanag at ulap ng alikabok, kaya't hindi agad matukoy ang kanilang mga mukha. Ito pala ay si Jokwol na may namumulang mata habang nakahawak sa kanyang baywang na sinasabi na gaya ng inaasahan mula kay Yumwang. Habang nakatingin ang mga ito sa naglalaban, sinabi ng katabi ni Jokwol na anong gagawin mo? Sumagot sa kanya si Jokwol at sinabi na ako ang pupunta. Sumagot ito sa kanya na ikaw ba mismo ang pupunta? Nakasalubong ang kilay ni Jokwol na nakatingin sa mga naglalaban sa ibaba na sinabi niya na kung mapapatay ko ang Yumwang na yon, matatapos na ang labanang ito. Napatingin ang nasa gilid niya at sinabi na marahil ay ganoon na nga. At ilang sandali pa ay sabay silang tumalon mula sa itaas ng burol habang sinisigaw na Terra na. At muling makikita ang squad leader na mabilis na winawasiwas ang kanyang espada sa mga kalaban sa unahan niya. Ang bawat galaw ay puno ng bilis at determinasyon, ang talam ay kumikislap habang hinihiwa ang hangin at pilit binubuksan ang daan para sa kanyang mga sundalo. Sa gitna ng tensyon at sigawan, patuloy siyang sumusulong, hindi alintana ang pagod o panganib, ipinapakita ang tapang ng isang pinunong handang ilagay ang sarili sa unahan upang ipagtanggol at iligtas ang kanyang mga tauhan. At ilang sandali pa, nagpakawala siya ng isang malaking hiwa sa hangin, at ang epekto nito ay agad na ramdam ng lahat sa paligid. Makikita ang mga sundalo na nagtalsikan sa unahan, pilit iniiwasan ang puwersa ng hiwa, habang ang alikabok at debris ay nag-uumapaw sa paligid. Isang makapal na usok ang bumalat sa labanan, nagtatakip sa mga galaw at nagdaragdag ng tensyon sa eksena. Sa gitna ng kaguluhan, malinaw ang kapangyarihan at kontrol ng squad leader. Napasabi pa ang nasa kanyang likuran na sa ganitong takbo, maaari tayong manalo. Napasabi naman ito sa isip habang winasiwas ang kanyang espada sa unahan na tingnan natin. Ganoon nga ba ang mangyayari? Biglang nakita niya ang kanyang mga sundalo na nagliliparan sa hangin, tinabla ng enerhiya na dumaan sa kanila. Ang katawan ng sundalo ay halos walang kontrol sa galaw, umiikot at bumagsak ng pabagsak sa gitna ng usok at alikabok. Habang sumuungol ng sakit,
Gawa pala yun ng isa sa mga kasama ni Jokwol, na mabilis na hinihiwa ang mga sundalo ng walang awa. Ang bawat galaw ng espada nito ay tila kidlat, at sa hangin ay makikita ang bakas ng hiwa na kulay pula. Nag-iiwan ng maliwanag at nakakatakot na bakas sa paligid. Ang mga sundalo ay nagtatalsikan, umiikot, at umuungol sa sakit, halos hindi na makagalaw sa tindi ng atake. Mabilis namang sumugod papunta dito ang squad leader, buong lakas at determinasyon, habang buong galit niyang isinisigaw, "Huminto ka!" At nang makalapit ito, agad niyang hinampes ang espada papunta dito, ngunit mabilis naman itong naharang. Sa bawat hampas, ramdam ang lakas ng impact, ang dalawang espadang nagkatamaan ay kumislap ng matinding liwanag, na parang kidlat sa gitna ng labanan. Ang alikabok at usok mula sa paligid ay unti-unting tumakbo palayo sa kanilang paligid, pinaalis ang tanawin at nagpapalakas ng tensyon sa bawat sandali. Ang sagupaan ng dalawang mandirigma ay malinaw na puno ng enerhiya at kontrol, isang labanan kung saan ang bawat galaw at bawat hampas ay may bigat at kahihinatnan para sa bawat isa. At ilang sandali pa, pareho silang napatilapon pabalik, halos sabay sa puwersa ng kanilang banggaan. Sa gitna nila, ang enerhiyang pinakawalan nila ay nagkasulubong, nagbubuo ng maliwanag at kumikislap na sentro ng kapangyarihan. Ang hangin sa paligid ay umiikot, ang alikabok at debris ay sumasayaw sa daloy ng enerhiya, at ramdam ang matinding tensyon sa bawat nakasaksi. Makikita ang mukha ng squad leader na tinanong ito na sino ka. Nakangising sinabi nito na ikaw pala ang Yomuang. Sana ay kilala mo ang Death Soul. At alam ko na ang kamay mo ay tuluyan ng namamanhid. Napangiwi ng mukha ang squad leader at napasabi sa kanyang isip habang nakatingin dito na ang Death Soul. Dagdag pa niyang sinabi na ang Death Soul ay isa sa pinakamahuhusay na mangangabayo ng hukbong demonyo, kilala bilang isa sa 10 Demon Soldiers. Kapag nasugatan ka ng Death Soul, ang sugat na yon ay hindi nagagaling. Bahagyang napatungo ng ulo ang squad leader at naiinis na sinabi na ang pinuno ng Blood Ghost Unit ay personal na pumunta rito para batiin tayo. At ngayon ay wala na tayong mapagtataguan. Sinabi nito habang makikita si Jokwol sa kanyang likuran na ano ba ang big deal sa pagpapakita ko. Isang taong mas mataas pa sa akin ang personal na kumikilos. At pagkatapos ay pinakita si Jokwol na may namumula ang mata na nakatingin. Nagulat ang squad leader na napalaki ng mata na napasabi na isang master. Ang balahibo niya sa buong katawan ay tumatayo dahil sa tindi ng kanyang internal power, dagdag pa niya na nararamdaman ko ang isang dambuhalang kapangyarihan na bumabalot sa buong katawan ko. Nakatingin siya dito na sinabi pa na Blood Slaughter Demon Lord. Magalodi, ito na po ang huling chapter ng kwento. Kaya maghihintay pa po tayo ng bagong update. At dito na po nagtatapos ang 85 kabanata.